Parang gago. Magandang hapon mga Repa Pips. Actually, ang oras ngayon ay alas 5:18 na ng hapon. Okay, wala nang paligoy-ligoy pa. Mga parang gago moments, 51 to 55. Ito mga Repa, mapunta naman tayo sa mga pelikula, no? Para maiba naman. Sigurado ako, imposibleng walang nakasaksi sa inyo. Hindi ko nilalahat ng mga movie, ano? Pero, ulitin ko nga, gaya na sinabi ko kanina, marami na sa inyo nakasaksi nito. Sa isang pelikula, no? Bakit sa bandang huli na lang, halimbawa sa crime scene, bakit sa bandang huli na lang dumarating lagi ang mga pulis? No? Mga parang gagawin mga pelikulang ganun eh. Imagine nyo ha, sa kinahaba-haba ng aksyon, no? Yung solve na yung case, no? Tsaka darating yung mga pulis. Samantalang sa lakas, halimbawa, may mga barilan. Sa lakas, kung sa totoong buhay sa lakas ng mga putok ng mga baril at magkakasunod, imposible wala makarinig tsaka magre-report. Unless mga nasa bundok or mga nasa liblib na lugar. Pero imposible kahit na sa liblib na lugar, maririnig mo pa rin yung mga putok ng baril, di ba? Para kahit makapagsumbong ka kahit paano, no? O halimbawa na lang, sige, sa isang liblib na lugar nangyari. Ilan lang yung mga nakatira doon. Siyempre kahit paano, meron pa rin pwedeng pagsumbungan. Gaya ng mga barangay or mga tanod o kung sino mang namumuno doon sa barrio or sa lugar na yon, na pwede magsumbong sa taong yon na may mga kinauukulan din at pupunta sa mga pulis kahit paano or sa barangay na malapit para ma-resolve agad kung anong kaso nangyayari doon sa isang lugar na yon, di ba? Parang gago, imagine mo, solve na yung case tsaka darating yung mga pulis, lumalabas tuloy ang babagal ng mga pulis. Parang gago. Pelikula yan. Ito naman, mga parang gago moments, 52. Sa movie ulit tayo. Ito bugbog na tong ganito mga scene eh, no? Yung bida. Bakit yung bida sa barilan ulit bakit yung bida ilan lang yung mga pwedeng pagtamaan sa parte ng katawan niya? Either sa balikat, no? Or sa kamay na mahirap tamaan sa totoong buhay, or sa hita, or sa tuhod. Ang matindi pa nun, may tama na siya pa yung makakapatay dun sa bumaril. Or kahit hindi man sa bumaril, makakapatay pa rin siya dun sa kalaban. Actually mo, baldado na yun nakatama. O sabihin na natin, sige, hindi grabe yung tama, pero tinamaan ka. Siya pa yung makakabaril dun sa bumaril sa kanya. Parang gago. Nakang tutusin, kung ako'y nakabaril kung ako'y kalaban sa totoong buhay di ba syempre ba't isang beses ka lang puputok, diba dapat baril mo na ng barilin, lalo na pag yung order ng sindikato or ng boss mo is patayin siya, diba? Parang gago. Mga parang gago moments, number 53. Syempre sa pelikula ulit tayo. Eto, diba sa totoong buhay, no? Hindi ko pa naman nararanasan, syempre wag naman sana. Pero hindi ko naman nilalahat. Pero may mga nakasaksi rin sa inyo o nakaranas sa inyo, yung mga kumpare nyo or kakilala nyo na nabugbog, no? Di ba pag nabugbog ang isang tao or kahit isang suntok na lang na malakas, di ba nahihilo na yun, na halos wala na siya maalala, or meron man siya maisip ng mga pangyayari nyo pag nasuntok siya or pag nagulpi siya, is yung gaano kalala yung sugat niya, yung pamilya niya maiisip niya, di ba? Or yung kung napano na siya, kung matindi ba yung magiging sugat niya or galos niya. Balik tayo sa pelikula. Ba't sa pelikula, pag nabugbog yung bida, as in bugbog or sige, kahit hindi na lang bugbog, yung nasuntok ng mga tatlong malalakas, tas malaki pa yung katawan ng gumulpe, yung bigla siya may maaalala na nag-training siya ng ganito, halimbawa self-defense, no? Or naalala niya yung asawa niya or yung shota niya o yung pinagsamahan nila, yung bigla siyang lalakas ulit, no? Paano lalakas yun? Bugbog na nga or nagugulpi na lang gusto. Yung siya pa yung mananalo sa gulpian, yung magugulpi niya yung malaki yung katawan. Parang gabi mga ganong kwento. Diba? Parang yung maaalala yun Hilo na nga siya. Tapos yung pa yung maaalala niya,
Parang gago. Mga parang gago moments, number 54. Sa movie ulit. O sa pelikula. Hindi ko nilalat ng mga palabas ha. Doon rin tayo sa bida, no? Bakit halimbawa, sugatan yung bida, no? Sugatan, di ba? Halimbawa, crime scene ulit. Or barilan ulit, no? Sugatan na. Walang baril yung bida. Pero meron siyang isang kakamting buhay. Nangihina na rin. Bakit? Parang lagi na lang eksakto yung pagkakasalo ng bida sa init siyang baril. Halimbawa, sugatan yung bida, no? Uulitin ko. Tapos yung kalaban niya, sabi natin, mapa Big Boss man yun, or tauhan ng Big Boss, no? Yung babarilin na lang siya. And then yung kasamahan niya, na sabi na natin may malalang sugat, mag-iitsa sa kanya ng baril para masalo, para mabaril niya yung babaril sa kanya. Sa totoong buhay, malabo na mangyari yun eh. Bakit laging nasasalo ng bibing baril? Parehas sugatan. Ito pa matindi yung nag-itsa ng baril, eksaktong-eksakto dun sa sukat o yung distansya nung pag-iitsa niya ng baril. And dun yung bidang masasalo. Ang tanga naman ng kalaban na babaril, di ba? Nagkaroon pa ng chance yung bida na masalo yung baril dun sa naghagis sa kanya na may sugat. Ba't hindi nalang binaril mismo yung bida, di ba? Or binaril yung nag-itcha. Gago. Sumasakto. Tapos, pagkasalo ng bida ng baril, or kung ano man yun, kung yantok or granada, or kung halimbawa walang baril, may naghagis ng samurai or kutsilyo, no? Mapapatay niya pa yung magtatangkang pumatay sa kanya na kalaban. Ang gago. Ang mga pelikula yan, no? Mga parang gago moments, number 55. Di halimbawa, sa movie ulit, no? Eto, yung sa dami ng kalaban, halimbawa, yung bida na corner na, no? Tapos maraming kalaban, no? Tapos may mga hawak pa. Yung mananalo pa rin yung bida. Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Parang gago. Ngayon, ito, hindi ko nasasama sa parang gago moments. May mag-react dyan, syempre bida yun eh. Parang ka rin gago, apektado ka. Kasi nanonood ka ng mga pelikulang gano'n. Siguro, isa ka sa mga gumagantong reaction, no? Yung, malimbawa, yung sa marami yung kalaban, tapos nag-iisa lang yung bida. Siguro isa ka rin sa gumagano to habang nanonood ka ng movie. Ang dami ng kalaban, no? Yung nag-react ka sa may scene, grabe, ang dami ng kalaban, gano'n, no? Isa lang yung bida, napatay niya lahat. Tapos siguro isa ka rin sa mga nanonood ng scene na yung pag-itcha ng baril o nung kalaban. Yung pag-itcha nung kasamahan ng bida sa kanya ng baril at nabaril niya pa yung babaril sa kanya. Siguro isa ka sa umiyan na, yun! Nasalo yung baril! Hindi para kang gago siguro. Alright mga Reo Peeps, dito na lang muna ulit.